So hindi itong usapin na to, Claire, usapin ito ng yung dalawang pamilya na may nagawa sa isa't isa. Ikaw po kang alam. Wala kang pakialam dyan. So yung sinabi sana ni Basti na yun, sana si Bongbong Marcos ang sumagot, hindi ikaw. Bakit? Shota ka ba niya? Ha? Sinisip-sip mo ba yung tumbong ni Marcos, yung tae ni Marcos araw-araw para ikaw ang sumagot ng mga patutsyada sa kanya? Sino ba sinabi ni Basti doon? Marcos? Marcos ka ba po? Hindi ka naman Marcos. Bigay ka ng sarili mong opinion. Hindi ka naman shota ni Bongbong. Okay lang siguro kung yung asawa niya yung nagsalita. Hindi ka asawa. Oo, yan bang sinasabi mo na yan? Yan din yung sagot. Tingnan natin itong balitang to. Kanyang kay Davao City Mayor Baste Duterte matapos itong tawaging walang utang na loob si Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. Sige, sa lahat, may utang na loob si Bongbong? Ha? May utang na loob si Bongbong? Ang sinasabi dito, Claire, malinaw ang sinasabi Oh, inuuna mo pa kasi mag-ayos ng itsura mo kaysa nung utak mo eh. Oh, ang sinasabi dito ni Baste, putang ina, mahiya ka naman. Ang tatay ko, putya, pinalibing ang tatay mo, tapos yung tatay ko pinakulong mo. Mahiya ka naman. O, tinan nyo kung ano sasabihin nito. Anong sasabihin niya? Mr. President Marcos, you will never be loved. Especially to us who are calling out Rudy Duterte's name. We will stand up and we will fight back. Yon, mabigat, sinabi. You will never be loved. Parang hindi kita mahal. Kahit na anong gawin mo, pagbigay ka ng ayuda. Kahit na putang ina mag-alamano ka dyan, magdubidap-dap ka magdamag, hindi ka namin mamahalin. Bakit? Putang ina. Ang dami mong ang dami mong kabahuan. Oo, una sa lahat ini-issue kang bangag. Putang ina, napakasimple lang naman eh. Magpa-drug test ka lang, tapos ang usapan. Pero putang hindi mo ginagawa. Bakit? Ba't di mo kaya magpa-drug test? Anak ng tinapay yan, yung mga gwardiya may drug test, police may drug test, militar may drug test, kukuha ka ng driver's license, may drug test. Ay na, ikaw presidente ka ng Pilipinas, ba't di ka magpa-drug test kung talagang totoo yung laban mo sa illegal na droga? Unless yung gusto mo talagang dumami illegal na droga, nagkalat yung mga nagpi-Facebook, nagsashabu, ang dami. Utay na, meron sa walang bubong, meron sa siwang, kitang-kita mo, nagsashabu, parang casual lang. Bumalik na naman sa dati, Bongbong, puta, hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? So para malaman namin, kasi tinan mo paano kami hindi magdududa na addict yan? Oo, paano tayo hindi magdududa? Si Pangulong Duterte galit sa addict, galit sa pusher, galit sa kriminal. Puta, anong ginawa niya? Pinakulong niya. Oh, ano ibig sabihin nun? Puta na, ano yun ibig sabihin nun? Ano ba, napigilan ba ni Pangulong Duterte yung supply nyo nung 6 na taon? Yung lumalaban sa addict, puta pinakulong mo? Oh, bakit? Magtatanong ngayon, bakit? Addict ba to? Sinong kinakampihan ito? Puro addict? Oh, hindi ba simple lang naman para mabura sa isip ng tao yan, gagawin mo. Oh, pa-drug test ako ngayon, tangina to mga to eh. Itong barateros to, mga kupal na to, isasampal ko sa pagmumukha nila yan. Kuha ka na ng buhok. Tangina niyan. Paglabas, negative. O, di ba? Ito, negative, putang ina nyo. Mga tratado talaga kayo eh. Fake news talaga kayo. Hindi ba? Ang sarap kaya nun. Ang sarap kaya nun. Hinamon nyo si Inday Sara, di ba? Hinamon nyo yung Duterte, di ba? Oh, ngayon may pinapakalat naman kayo. Sinasabi nyo, nag-a-addict si Kitty. Iba ka mamaya magpa-drug test yan, negative. Tapos putang ina, si Bongbong hindi pa rin nagpapa-drug test. Mahiya naman kayo. O kayo mga tagapagtanggol ni Bongbong, mahiya naman kayo. O ang dami yung pinaparatangan na addict. Puta ina, eto, tagal-tagal na pinaparatangan. Hindi mo mapatunayan na hindi siya addict. Lahat nagpa-drug test na. Si Pulong, si Baste, si Inday, nagpa-drug test na. Tangina, yung amo nyo, hindi pa. Sige, diretso. Binanata ni Davao City Mayor Baste Duterte si Pangulong Bongbong Marcos matapos arestuhin ng International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng drug war. Sa pagdiriwang ng ika-88 araw ng Davao nitong linggo, tila sinumbatan pa niya si Pangulong Bongbong Marcos. Susumbatan mo talaga. Putang ina, isipin mo matapos si Cory, Fidel Ramos, Erap, Gloria, Pinoy. Tangina, ang tagal na nasa frigidaire niyan. Di ba? Anong sabi ni Pangulong Duterte? This issue has been dividing us for how many decades? It has to end. It has to stop. Pagalitan nyo ako, magalit kayo, bahala kayo. Pero para sa bayan, we have to end this. Ipakulong na natin yan. Ipalibing na natin yan para wala ng problema. And I hope this will be the start of uniting the people. Di ba? Oh, tuwan-tuwa pa ang mga putang ina. Kesyo, tuwan-tuwa ang mga gago.
Meron pa silang mga napakaraming magagandang sinasabi kay Pangulong Duterte kahit kino-crucify si Duterte ng mga dilawan. Gusto pa nga ipahukay ng mga dilawan yan nun eh. Ba't kaya ngayon ayaw na nilang ipahukay yan? Magkakakampi na sila, tangina, mga hunyango. Mga hunyangot, mga dublikara ang mga pompyang, ano? O sige, diretso. Pagpapalibing ni Duterte kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Tignan nyo mga itsura nyo yan. Putang ina, sa sobrang daming galit sa inyo, walang pumunta. Kayo-kayo lang, mga hinayupa kayo. Hindi ba? Sa sarap ng mga ano nyo dyan, oh. Puta, nakasaludo ka pa, oh. Putang ina niyan, oh. Para kayong mga ulol niyan, oh. Oh, di ba? Bati-bati kayo lahat doon. Dahil sa kapangyarihan, tinan mo ngayon, magkakaaway na kayo. Oh. Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Kay utang kabubuton. Ang imong amahan, di malubong sa akong amahan. Ang akong amahan, di papreso nimo. Di ba? Eh, miskin naman sino sa atin. Halimbawa, ikaw, may nagawa akong mabuti sa akin, pinautang kita. Utangin na mo, pinautang kita. Pinautang kita, ha? Tapos yung pinautang ko sa iyo, lumago naman. O hindi ba? Dahil sa pinautang ko sa iyo, lumago ka, umokay ka. Ngayon, ako naman na nagipit. Medyo, syempre, nagipit ako, lalapit ako sa iyo. Bagamat, nabayaran mo naman yung utang mo sa akin, lapit din ako sa iyo, pre. Ano naman, pasaglit naman, medyo nangangailangan lang. Siguro naman nakakaluwag-luwag ka naman, ano? O sasabihin sa'yo, no, putangin na, lumayas ka nga rito, minsan ka lang pupunta rito, mangungutang ka pa. Parang, ha? Putangin na mo ka? Nagkaroon ka ng parisan dahil sa akin, tapos putangin na ka, mangungutang lang ako sa iyo ngayon, ang dami-dami mo ng pera. Bakit? Binayaran ko naman yung utang sa iyo, ah. Hindi nga yun, oo nga, kaya nga lumalapit ako sa iyo ngayon kasi baka naman, ako naman yung pwedeng pautangin mo kasi ako nangangailangan. Hindi na, nabayaran na kita eh. Di ba wala kang utang na loob? Kapal ng mukha mo. Matapos mo hiramin yung tsinelas ko. Utangin na, bumili ka ng tsinelas, yung tsinelas ko iniwanan mo lang sa kung saan-saan, hindi mo lang binalik sa bahay. Ang kapal ng mukha mo. Di ba minsan manunumbat ka sa ganun nga kaliliit na bagay, manunumbat ka eh. Pag ako, pag kami may ulam, tangina, nakatanghod, pag nakaamoy ng ginisa, tsaka nilagyan ng toyo, pag nakaamoy ng nilulutong adobo, puta ina, hindi na umaalis ng bahay. Pucha yan, tapos na yung pinapanood sa TV, nandiyan pa, nakaupo pa. O, nag-aantay ng kain. Tapos puta, pag sila yung may luto, may okasyon, may pagkain, puta, hindi man makaimbita. Lahat ng kapitbahay iniimbita, pero ako hindi. Pero puta sa bahay, pag nakinood, nakinood na, nakikain pa. Di ba medyo magsusumbat ka ng konti eh. Normal yun, nagawan mo ng mabuti tapos gagawan ka ng masama. Putang ina, okay lang yun. Tarantado rin to si Claire eh. Sagot naman ng Malacanang. Oh, sagot ng Malacanang. Oh, pakinggan nyo. Diyan, hindi dahilan ng utang na loob para baliwalain ang batas. Gago. Putangin na mo, hindi naman sinasabi na baliwalain nyo yung batas. Gago ka, may batas nga eh. May batas nga, Claire eh. Anong sinasabi mong para baliwalain yung batas? Ang punto dito, Claire, ang punto dito, hindi naman talaga natin dapat ibinigay ng basta-basta. Dapat naman kasi merong proseso. Ngayon nasasabihin nyo, bakit yung mga namatay ba noon may due process? Hindi yun ang pinag-uusapan. So okay lang walang due process? Galit na galit kayo na walang due process doon, tapos dito walang due process, okay lang sa inyo. Hindi double standard kayo. Dapat, kung may due process ang hinihingi nyo doon, dito kay Pangulo, due process, i-push natin yung due process. Yung due process na yan para sa lahat, hindi para doon sa pabor lang sa'yo. O hindi ba, ano yung due process? Nakalagay nga doon sa Rome Statute, o Article 59, nandun doon, isa-isa yan. O hindi ba, na kailangan na humarap siya doon sa bansa niya. Tapos, ang proper na nito, sistema, extradition mula dito sa Pilipinas, ihihiring dito lahat ng mga legal remedies, i-exhaust noong nasasangkot, tapos magdidesisyon whether ipapa-extradite siya o hindi. Dito hindi. Ang nagdesisyon na i-extradite siya, utangin na, kayo lang eh. At saka si Torre, hindi natin dinala sa isang competent court. Nagpanggap ang DOJ na competent court, piskalya sila. So hindi, itong usapin na to, Claire, usapin ito ng yung dalawang pamilya na may nagawa sa isa't isa. Ikaw putangin na mo, wala kang alam. Wala kang pakialam dyan. So yung sinabi sana ni Basti na yun, sana si Bongbong Marcos ang sumagot, hindi ikaw. Bakit? Shota ka ba niya? Ha? Sinisip-sip mo ba yung tumbong ni Marcos, yung tain ni Marcos araw-araw para ikaw ang sumagot ng mga patutsyada sa kanya? Sino ba sinabi ni Basti doon? Marcos. Marcos ka ba po? Hindi ka naman Marcos. Bigay ka ng sarili mong opinion. Hindi ka naman shota ni Bongbong. Okay lang siguro kung yung asawa niya yung nagsalita. Hindi ka maasawa. Oo, yan bang sinasabi mo na yan? Yan din yung sagot ni Pangulong Marcos? Kasi pag ini-interview siya, hindi naman yan sinasabi. So ang sinasabi nitong gagang to, na yung utang ng loob, hindi na ibig sabihin nun, lumabag na sa batas. Putang ina nyo, kayo nga ang lumabag sa batas eh. Kaya nga nagagalit si Baste. Kasi nakakatulong na yung pamilya nila sa inyo
Tapos kayo, ang ginawa nyo, tinrider nyo pa. Wala sa proseso yung ginawa ninyo, pera ng taong bayan yung ginamit ninyo, eroplano ng Pilipinas, pinapunta nyo rin yung tao ng puta hindi naman malinaw. Ni hindi pa natin nasisettle mismo dito sa atin. Tapos sinasabi mo, Hindi po dapat na dahil lang kaibigan o dahil naging kasama, hindi na po tutuparin ang batas at tatraidorin na po ang konstitusyon. kung tinrider nyo nga, kababayan nyo eh, gago. Tatraidorin ng konstitusyon. Kayo nga ang tumrider sa konstitusyon. Tangin to, inutil. Kaya nga sila nagagalit kasi kung tama naman yung sistema at proseso, putangin na si Duterte magpapakulong naman sa Pilipinas eh. Bakit nyo pa dinala doon? Hindi nyo ba kaya dito? Ayaw, sa sobrang galing ng mga Duterte, gusto nyo mawala sila sa paningin nyo? Dapat dito nyo ipakulong kung talagang magaling kayo, kompleto yung mga kaso ninyo, ebidensya nyo, dapat dito kayo magpakulong, hindi sa ibang bansa. Tangin na yung konstitusyon natin dito, hindi nyo sinunod eh. Tapos sinasabi, ano, konstitusyon ba ng ibang bansa ay sinunod nyo? Inutil ang putang ina nito. Abogado pa naman, tapos puta ginagamit mo ang batas. Hindi nga tama yung paggamit nyo ng batas eh. Kaya nga yung kasimple-simple ng tanong ko eh. Tingnan mo even the Solicitor General. Claire? Hoy. Even yung abogado ng gobyerno, which is the Solicitor General, umiwas siya, ayaw niya. Naghugas kamay siya. Bakit? Walang jurisdiction ng ICC dito sa atin. Anong gaga ka sinasabi mong batas? Inutil ka. Ang ina yan ang sinasabi ko eh. Kapag kumakain ka ng tae ng mga Marcos, ganito ang mangyayari sa'yo. Para ka ng zombie. Kahit mali, putang ina gagawin mong tama, puta napakasinungaling nyo. Nuknukan kayo ng sinungaling. Kailan lang sinasabi nyo, hindi kayo in any shape or form. Hindi kayo makikipag-cooperate tapos ngayon isinasite mo yung batas. Anong batas? Basahin mo ng buo. Pag nag-cite ka ng batas, putol eh. Basahin mo yung dulo. Dahil lamang sa utang na loob. Dagdag pa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kinikilala ni Pangulong Marcos ang ginawa ni Duterte para sa kanyang ama. Sa katunayan, agad daw nagpasalamat si Marcos nang ilabas ni Duterte ang desisyon niya tungkol dito. Sabi rin ni Castro. Oo nga, nagpasalamat nga. Walang problema ron. Oo, ito lang naman. Ito lang naman, Castro, nagpasalamat. O, marami, ang dami naming mga kuhang ganun. Ang dami mga screenshot na mga sila mismo yung nagsasabi na best friend forever. Na walang atrasan, walang iwanan. Di ba? Sila nagsasabi nun, gago. Utangin na mo, sinungaling yung amo mo eh. Lahat ng sinabi, hindi nagkatotoo eh. Tapos sisisi mo pa sa amin. Dahil pa sa sinasabi ito ni Mayor Baste Duterte, ng tanong ng utang na loob, ito po ba yung ginamit kaya ng dating Pangulong Duterte nung i-appoint niya Jesus! O, sige. ang isang Chinese national na si Michael Yang bilang kanyang economic advisor? Oh, anong problema? Claire, anong problema kung hinire ni Pangulong Duterte si Michael Yang? Anong problema? May kaso ba si Michael Yang? Na convicted ba si Michael Yang? Hindi, di ba? Ang tanong ko sa iyo ngayon, nasan na si Michael Ma? Di ba si Michael Ma, yung sinasabing business partner ni Liza Araneta, na di umano ay hoarder at smuggler ng sibuyas at mga agriculture products? Ayun ang sagutin mo kaya? Yun, hindi lang utang na loob yung opisina ni Michael Ma at saka yung opisina ni Liza iisa. Tapos, yung Michael Ma na yun, hanggang ngayon, hindi pa natin nakikita ni anino nun. Samantalang, lumabas na yung mga pangalan nun, konektado sa pamilya Marcos, smuggler. Utang ina nyo yung mga gawain nyo, ang hilig nyo kasing itapon sa iba eh. Mas marami kayong baho, ang hilig-hilig nyong manilip ng baho na wala naman talaga. Si Michael Yang na yan, kahit magsaliksik kang inutil ka, walang kasong isinampa sa kanya. Wala, meron ba? Di ba sinasabi nga ni Pangulong Duterte, inopen up yan sa Congress. Anong sabi ni Pangulo? Yung Michael Ma, as far as I know, matinong tao yan. Putang ina. Drug lord yan? Buhay pa? Puta, hindi drug lord yan. Kasi kung drug lord yan, patay na yan. Pero buhay pa, nakakapag-transact pa sa gobyerno ngayon, putang ina. Ibig sabihin, hindi drug lord dyan. Walang kaso, hindi kayo nagsampa ng kaso. Kahit kasi Pangulong Duterte, walang kaso sa Pilipinas eh. Ang galing mo lang chumismis, ang galing mo lang gumawa ng charot. Pero putang ina, malayo doon sa issue. Ang issue dito, tinrider nyo yung sarili nyong kababayan. Patutunayan natin mamaya kung gaano kayo kabobo. Kung gaano kayo katraidor. Sige. Sa kabila nito, aminado ang malaki. So, inaano niya, yung utang na loob, kaya ba niya hinire si Michael Ma? Oh, bakit? Sumablay ba ekonomiya nung si Pangulong Duterte? Nangurakot ba si Pangulong Duterte? Tsaka si Michael Ma? Wala naman, di ba? Kung meron man, may napatunayan kayo? Naisampan nyo yung kaso? Wala naman. Eh, ba't sinasite mo yun? Pero dito, sa issue ng si Michael Ma pala, Michael Yang pala yung kay Duterte. Si Michael Yang yung kay Duterte, itong kay Michael Ma. Yun ang hinahanap natin kung nasa ni Michael Ma.
O hindi ba kasama pa ng pamilya nila sa pag-travel abroad? O nasaan na yun? O di umano, smuggler yun. Konektado sa kanila. Kaya nyo ba, no? Dahil ba sa utang na loob, kaya hinire nyo yan? O tinatago nyo yan? Hindi umano, ha? Well, malaking issue to dati. Napakalaking issue na nito noon. Ang dami nang nagano-ano dyan, nagsanga-sanga. O tapos, malaki ba utang na loob ni Bongbong Marcos sa pinsan niya? Na si Romualdez. Balita ko, si Romualdez, meron daw yung kaso sa Amerika na napatunayang nakialam siya sa Okada dito sa Pilipinas. Hindi ba yan yung mga kaso, mga issue na putang ina, hindi nyo masagot-sagot? Tapos, putang ina yan, sisilipin mo si Michael Yang na kahit isang kaso, wala man lang. Anak ng tinapay ka, Claire, halatang-halatang aso ka. O halatang-halatang nandiyan ka para kumagat lang, pero putang ina, palpak ka pa rin. Kanyang na nag-aalala rin sila sa mataas na emosyon ng mga taga-suporta ni Duterte sa Davao. Lalo't may kumakalat daw na fake news na ire-raid ang bahay roon ni Duterte na hindi naman nangyari. Tinitiyak naman ng Malacanang na hindi balat sibuyas si Pangulong Marcos, kaya hindi nila pipigilang maglabas ng saloobin ng mga taga-suporta ni Duterte. Pero iba na raw ang usapan kung magkakagulo dahil dito. Kapag ka po, nandun na po yung elemento ng inciting to sedition, which is, of course, without any tumultuous uprising, but they are encouraging people to sow hatred. So, hatred. Napakatanga ng putang inan to. Tanungin kita, bakit lumabas ang tao? Bakit ang daming tao sa Davao? Naintindihan natin Davao, pero wag na yung Davao. Ba't ang daming tao sa liwasan ng weekend? Ba't ang daming mga Pilipinong galit na galit sa ibang bansa? Sa Hague, sa Korea, sa Japan, sa Amerika, sa Australia, sa somewhere in Belgium. Di na doon. Dito sa mga Mindanao, sa Sulu, Marawi, Cebu, ang daming mga nagpakita ng kanilang suporta sa Pangulong Duterte at lumabas. At lahat sila minumura si Bongbong. Sino ngayon ang nagsuso ng hatred? Si Bongbong. Gumawa siya ng kagaguhan na ikinagagalit ng masang Pilipino. Ngayon, ang issue ninyo, kapag meron ng inciting to sedition, kapag ang isang tao ay nagsuso ng hatred, tanga, yung galit nga ng tao, ang pinagmulan, yung amo mo. Dapat ipakulong mo yung amo mo para hindi nagagalit yung mga tao. Ano pa? To the government, to the president, then So, puta, uutusan namin yung tao na magalit kay Bongbong. Puta ina. The fact na humihinga si Bongbong araw-araw. The fact na gumigising yan araw-araw. Puta, gumising yan para bisitin ng taong bayan. Ano sasabi mo? Magagalit ba tao sa kanya kung cute siya? Kaya nagagalit ang tao sa kanya, unang-una sa lahat, ang hirap na ng buhay ng Pilipino. Wala pang ginawa yan, 3 taon nang nakaupo yung tukmol na yan, wala pang nagagawa sa bayang Pilipinas yan. Putang ina, itinaas na naman yung sahod ng mga sundalo kasi nga, nagdedelikado siya, nagre-resignan kaliwat kanan yung mga tao. Yung mga militar niya. At alam niyang may gagawin siyang katarantaduhan sa bayang Pilipinas, kaya binabribe niya. Yun yung mga sundalo natin ng allowance. Magkano yun? 150 to 350? O hindi ba? So ba't magagalit ang tao? Putangin na niyan. Pinatapon niya yung ang dating presidente ng Pilipinas na ang ganda ng ginawa sa bayan. Kasi sabi ko nga sa inyo, Joe Biden hated Donald Trump so much, pero hindi siya isinuko ni Donald Trump ay ni Joe Biden sa ICC. Kahit na meron siyang warrant sa ICC. Etong si tawag diyan si Vladimir Putin. Hanggang ngayon hindi pa din. At hindi sila pumapayag. Same goes with Iran. With Israel. Hindi rin sila pumapayag. And so on and so forth. Pero dito, putya yan, minadali ninyo. Hindi kayo dumaan sa proseso, kinidnap nyo yung tao mula Hong Kong, papunta ng Pilipinas, from Pilipinas, sinakay nyo sa eroplano without any due process, without his counsel, depriving him of his medicine, depriving him of winter clothing. Basta nilang pinatapon nyo siya doon, parang aso, parang wala siyang nagawa sa taong bayan. Doon kaya nagagalit ang tao kay Bongbong. Hindi nagagalit yung tao kay Bongbong dahil sinisiraan siya. Sira na yan eh. Hindi mo na pwedeng sirain yung sira na. Yung sira pwede mong ayusin, pero itong siran to, wala na to. It's beyond repair. we have to step up. Kapag daw nangyari yan, hindi raw sila magdadalawang isip na sampahan ng reklamo ang mga taong sangkot dito. Nagbabalita mula sa frontline. Hindi ba? Tinatakot nila yung mga tao na hindi daw sila balat sibuyas, pero hindi daw sila magdadalawang isip na sampahan ng kaso yung mga taong magagalit kay Bongbong. Putang ina, pwede bang sabihan mo si Bongbong
na, sir, baka naman pwede. Baka naman pwede, sir. Kalmahan mo lang sa pagiging loko-loko. Para naman hindi nagagalit yung tao, di ba? Nakita nyo yung dami ng tao na yan, hindi, mantakin mo, wala naman organizer yan. Yung mga iba-ibang lugar, iba-ibang probinsya na nagkaroon ng kanya-kanyang pagtitipon, wala naman nag-organize nun. Sila lang yun. Alam mo kung ano yung nagbuyo sa kanila para lumabas at manalangin para kay Pangulong Duterte. Una, pagmamahal kay Duterte. Pangalawa, inis kay Bongbong. Huwag niyong isisihin yung tao kung inis sa inyo, bisitahin niyo yung ginagawa niyo. Putang ina, puro katarantaduhan yung ginagawa natin. Tapos ngayon, sasabihin mo pa, pauwiin si Harry Roque. Ano magagawa naman kung umuwi si Harry Roque? Pakukulong nyo na naman. Tangina nyo, puro kayo pakulong. Dapat kayo nakukulong eh. Paano ba naman? Sabi ko nga sa inyo, paano ba naman? Itong tingnan nyo kung sino nag-hire dito. Kay Claire. Na ang alyansa, buo po lahat ng kandidato ng bawat pwesto nang mamimili kayo sa halalan na ito, lahat po sila meron po tayong kandidato. Putang ina. Lahat sila meron tayong kandidato. Lahat sila. Puro lahat sila. Hindi ka ba naman maiinis dyan? Ayan, ang nag-hire dyan. Siyempre, kapag kaparehas siya ng utak, malabo. Siyempre, i-hire niya. Siyempre, birds with the same feather flock together. Diba? Kaya ganyan din kalabo utak ni Claire. Paano? Yung amo niya, ganyan kalabo. Lahat sila may kandidato daw. Putang ina niyan, sabi ko, ano ba namang klaseng presidente to? Di ka ba mahihiya ganito presidente mo? 3 taon pa na nanunungkulan, putang ina, natunaw na yung utak. Wala. Tayo na, Bongbong. Wala ka pang nasusolve na issue ng Pilipinas, pucha. Wala ka pang nasusolve na issue ng Pilipinas, pagod na yung utak mo. Pahinga mo na yan, sir. Kaya sabi ko, iyan ipagtatanggol mo. Natural, puta na, mahihirapan ka talaga ipagtanggol yan. Kaya ito papakita ko sa inyo. Ito yung sinasabi ko na Claire, makinig ka at maintindihin mo yung sinasabi nitong abogado na to sa abroad at kung ano yung kanyang masasabi dito sa kaso ni Pangulong Duterte at kung ano yung kanyang overall take, ha. Makinig ka dito, hindi Pilipino to, walang bias to. Ito ay isang abogado, puting abogado na nakikisimpat siya lang at tiningnan lang niya kung ano yung mga nangyayari sa bayan natin, paano inaresto si Pangulong Duterte at alam niya yung Article 59 ng Rome Statute. Pakinggan mong maigi, Claire, baka may matutunan ka dito, ha? Ito. Surigao del Sur, Mindanao, Philippines. My name is Herman Frank, by the way, and I am an attorney. I'm licensed in the state of California. I wanted to comment once again on the ICC case, International Criminal Court in The Hague, Netherlands, proceedings against Mr. Duterte. First, let me just state my overall position on this. Mr. Duterte will be acquitted of all charges, so don't despair. And as illegal as everything seems, he will be granted his day in court, and when he is there, he will win. He's got a great legal team, recently appointing an ICC specialist attorney from London, Cambridge law grad, super brainiac guy, plus a Philippines team of lawyers. And I think it's important to have both because a primary defense in this case is that what Mr. Duterte did was legal in Philippines. And let's not forget, they had Senate hearings. Mr. Duterte appeared in front of the Senate. He explained what he did, why he did. Ayan na, pinapaliwanag niya, ha. Pangulong Duterte, umattend pa yan sa mga hearing saan? Sa Congress, sa Senate. Meaning, hindi to tatakbo. Hindi to tatakas. Pumunta siya sa Senate inquiry eh. Pumunta pa siya sa Quadcom. Nagstay siya doon ng matagal. Therefore, itong tao na to, willing niyang harapin kung ano man yung kaso sa kanya dito sa Pilipinas. Tama? Di ba sabi nga niya, marami na akong inadmit, madami na akong sinabi dito. Anong gagawin natin? File cases against me. Did you file cases against Pangulong Duterte? No. Why? Yun ang tanong. Bakit hindi siya sinampahan ng kaso sa Pilipinas? Sabi nga nila, yung ginagawa mo, legal yan. Hanggat walang nagdidemanda sa'yo at nagsasabing illegal yan, legal yung ginagawa mo. Tama? Diretso natin to. He said very clearly, I am the one responsible for it. And what he was saying is, if it's right or wrong, it falls on me. Notice, nobody prosecuted him in Philippines. There was no prosecution. Everybody knew what was going on here. Everybody realizes there's no denial from Mr. Duterte. He's been very clear about it, and yet nobody prosecuted him. Sakto, umamin siya sa maraming bagay. Sabi niya, ako mananagot, ang daming nangyari. Na-prosecute ba siya dito? Hindi. Nakasuhan man lang ba siya dito? Lalong hindi. Na guilty, ano ba siya dito? Na
Judge ba siya dito ng guilty? Lalong-lalong hindi. Oh, so nobody prosecuted him. It means walang mali sa ginawa niya. Walang mali sa ginagawa niya. Walang nagrereklamo eh. Humarap siya sa Congress, humarap siya sa Senate. So kung magsasampa ng kaso sa Pilipinas, hindi yan tatakbo. Di ba? Hindi yan. Sa ICC na nga lang eh. Mayroon siyang warrant sa ICC. Anong ginawa niya? Umuwi pa rin siya. Bakit? Kasi nga hindi siya tatakbo sa kaso. At kaya siya umuwi from Hong Kong, kaya siya umuwi dito sa Pilipinas, it's because alam niya yung proseso na if there is indeed a warrant from ICC, kailangan i-turn over siya dito sa korte sa Pilipinas, labanan niya yung extradition sa kanya sa ICC. Kaya siya umuwi. Putsang ina, sabi ko nga sa inyo kung alam ko lang din na talagang tinarantado siya, tinarantado nila yung sistema, kung alam lang natin na gano'n, hindi na natin sana siya pinauwi. Si Congresswoman dyan sa Batangas asawa niya may kaso din tinago niya di ba? So pwede yata yun kasi siya nga, tinago niya yung kaso niya, yung asawa niya, abogado rin siya, di ba? So hindi siya pumayag na mahuli yung asawa niya. Ganun din tayo dapat kay Pangulong Duterte, sana hindi na lang siya umuwi. Pero umuwi nga siya knowing na masusunod yung batas. It turned out hindi. Oo, binalasubas yung batas, itinapon siya dun basta-basta, parang nga siyang kinidnap. So what does that tell you, right? This is what it tells me as a lawyer. If it were a violation of law, he would have been prosecuted. He wasn't prosecuted. That means it was not a violation of law. And if it's not a violation of law here in Philippines, it's not a violation in The Hague, Netherlands. It's not like you have to obey two levels of law. It's either legal or it's not legal. So did he violate any law? He did not violate any law here. Oh, so then di mas lalo dun. So if wala kang violate na law dito sa bayan mo, nobody prosecuted you, nobody even filed cases against you. Bakit pa tayo nag-uusap sa ICC? Hindi ba? Gumagana naman yung mga korte natin sa Pilipinas. Plain and simple. Ganun lang naman kadali, di ba? he's going to be found not guilty. So please don't despair. Now, one of the things that I was a little bit angry about was somebody wrote that his Philippine lawyer team isn't so good and they're like amateuristic or whatever and they're fish out of water. Well, let's be clear about this. They're in The Hague, Netherlands. Coincidentally, where my ancestors come from. I'm Dutch. And I've been to that court. I am a member of that court. In order to practice law before that court, you need to be a licensed attorney in good standing in your jurisdiction. That's all. Okay? So the Philippine team, they are licensed Philippine lawyers in good standing. They were admitted to practice before that court. So they have all the qualifications needed. This whole idea that you should have something else, untrue. The other issue is somebody mentioned that he was acting disrespectful to the court. What he said in court, and I thought it was excellent, he demanded proof that the court complied with Article 59, I have it right here in front of me, of the what's called the Rome Statute, which created the courts. Di ba? It's the Rome Statute that created the court. So, ini-implement mo yung warrant of arrest for the Rome Statute, tapos yung Article 59, hindi mo susundin? Tanginan yan. Yung Article 59, that's the Rome Statute, sabi nga, and the Rome Statute is ICC. ICC yung sinusunod mo, tapos ayaw mo sundin yung rules ng ICC. Anak ng tinapay, di ko talaga maintindihan. Tanginan yan. As a coincidence, I was at the United Nations the day that this law was passed in Rome. It's called the Rome Statute. It was done, I was there that day and I saw it all happen. It was like, whoa. Article 59 says, a person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority Shall be promptly brought to judicial authority in the custodial state. in the custodial state. Promptly. Shall. Yun yung mga ginamit. Shall. Shall. Ha? Shall. Ibig sabihin. Which shall determine, in accordance with the law of that state, that the warrant applies to that person. The person has been arrested in accordance with the proper process, and the person's rights have been respected. I want to tell you in the law, the word shall, it says a person arrested shall be brought. That word shall is mandatory. I mean, Shall. Mandatory. Kailangan mong gawin. Nagawa ba? Dinala ba siya sa korte sa Pilipinas? Hindi. Binigyan ba siya ng right to counsel? Hindi. Binigyan ba siya ng panahon para magamit lahat ng mga legal remedies? O ma-exhaust lahat ng mga legal actions, legal remedies para sa kanyang pabor? Hindi. Kasi nga, walang time. Minadali saglit lang. Nilipad na so, sumunod sila sa batas o hindi? Claire, sumunod kayo sa batas o hindi? Naknampo siya, side ka ng side ng batas yung batas, hindi nyo nga sinusunod there's no exception. It means you must. It's like, what part of No shall don't you want? exception. You must. Ano ang hindi mo daw naintindihan sa shall? Hindi yan pa shall. Shall. Must.
Walang ifs, walang buts. Kailangan mangyari yun. Kasi nga, shall. Sabi nga, thou shall not kill. Ganon. Understand, right? And what the attorney was referring to the judges was that didn't happen. And what he demanded was proof that either it happened or that there's some exception. And you know what? There is no exception. Shall means must. And it doesn't say unless the following. There's no exception to this, okay? He demanded proof that had been complied with or that there was some exception. You know what the judges did when he said that to them? Nothing. Ayan ito ipapaliwanag ko. Kasi marami silang pinagtatawanan nila si Mijal Dea. Matapos daw sabihin ni Mijal Dea yung mga yun, yung sinight niya yung pangyayari dito sa Pilipinas. Nasunod po ba yung proseso, Article 59? Nabigyan po ba yung kliyente ko ng pagkakataon, blah blah blah, and so on and so forth. Ang sagot ng mga wala, as in, nga, tahimik sila. Kasi alam nila, nakita nila yung nangyari eh. O, kaya lang, hindi yun yung panahon para dun. Hindi ito yung hearing para dyan. Yung concern, iano natin yan, pag-uusapan natin yan sa September. Ganun ang nangyari. Pero sabi nga ni Dean Torion, ang ganda nung ginawa ni Mijal Dea. Kasi as early as ito, inopen na. Kasi kailangan, kapag ka-unlawful yung arrest, right away, inihearing na. Kasi ibig sabihin, illegal yung pagkakakuha sa'yo. So, kung makukulong ka sa kanila, from today to September, illegal detention yun. Kasi nga, illegal yung pagkakakuha sa'yo. So, dapat ngayon pa lang, dinggin mo na yun. Kaya nga, ang ganda na inopen up yun ni Mijal Dea, umpisa pa lang, kahit naman, hindi yun yung agenda nila. Pero as early as yung unang hearing, inopen up niya na yun, napakahusay daw nung ginawa na yun ni Mijal Dea, at they can use that to their advantage na, sinabi ko na yan sa inyo nun ikinulong yung parang kliyente ko, kasi September, 6 na buwan yung kinulong illegal. Yung itong kliyente ko, didimanda ko kayo. Legal detention, di ba? They 100% ignored it. You know, there's a rule in law that applies to that situation, and it goes like this: silence can be inferred. An inference from silence is a confession. And right then and there, the judges, by not responding to it, basically confessed that Article 59 was not complied with. Gets nyo? Dahil nanahimik yung judge na Frances na mukhang taga Pornhub. Dahil na hindi siya nagsalita at sinabi niya na, as I've mentioned, this is not the right time for that. The right time is next hearing, which is probable cause, blah blah blah. Yung September hearing niya. Basically admitted it. I mean, they know it hasn't been complied with. The legal team had every right to demand proof, either of compliance or some exception that they're not aware of. If the judge had an idea of an exception, they should give it, but they didn't. They were just silent. The court violated Section 59 for sure. And because of that, the question becomes, well, what's the remedy? What the court said is, oh, you'll have a chance later to address that. And it's like, no, that ought to be addressed right now. They set a different kind of hearing for September, which is called a confirmation hearing. In USA, we call that probable cause hearing. It means there is good reason to believe that Mr. Duterte committed a crime. And that hearing will be evidentiary in nature. It'll be very interesting. But before then, the whole arrest, if there was a wrongful arrest of a defendant in the state of California, that defendant would bring that issue up immediately, not after trial. You do it now. The court said we can do it later. They should push it now and get that arrest declared unlawful. The result of that wouldn't be to end the case. It would be to send Mr. Duterte back to Philippines, have him stand in front of a judge in Philippines and make whatever arguments he would have that he should not be extradited. That step was skipped, and it should not have been. I hope they raise it and get it. Ayun, palakpakan. So yun yung sinasite niya. Unlawful arrest. Unlawful meaning hindi mo yung lahat ng karapatan mo was violated, hindi na ibigay sa iyo yung mga karapatan mo. Yung mga dapat mong makuha, hindi mo nakuha. Yung tamang proseso hindi nasunod, shortcut. Therefore, unlawful yung pagkaka-aresto sa kanya. That being said, dapat ibalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas, at kung meron ng warrant of arrest ang ICC, pwede na nilang i-file yan sa court, and then yung court ang magde-decide whether dadalhin siya doon or not. Kasi if I am the competent court in the Philippines, ang gagawin ko get everything, yung demanda doon, i-copy-paste nyo dito sa Pilipinas, dito natin litisin yan. Oo, dito natin litisin sa Pilipinas yan, wag doon. Kasi wala silang jurisdiction sa atin. Makasuhan pa din siya. Haharap pa din siya sa korte. Kung kailangan siyang ikulong siya dito, pero hindi doon sa ibang bansa. Hindi natin siya i-extradite kasi gumagana lahat ng korte dito sa Pilipinas. Kayang-kaya natin yung trabaho niya. Di ba? Di ba, Claire? Yan yung paliwanag ng mga matatalinong abogado na talagang matitino. Yung matitino, hindi yung katulad mo na
Yung matitino, hindi yung katulad mo na, Diyos ko po, basta lang may pagtanggol si Bongbong Marcos. I mean, naintindihan ko naman. Oo, naintindihan ko naman. Siyempre, trabaho mo yan. Diba? Naintindihan ko naman. Siyempre, ano mo yan, binabayaran ka para gawin yan. Oo, pero sana naman, wag yung linlangin ng tao. Wag naman yung sobra-sobra na minsan, ganito na ngayon nangyari sa mga Duterte, mas lalo nyo pang binababoy. Mas lalo kami magagalit. Katulad yan, the way ng pagsagot mo kay Basti Duterte, it's as if hindi mo iniisip kung anong nararamdaman nung isang anak na kinidnap yung ama. Gago ka. Ikaw kaya kidnapin ko tatay mo. Itapong ko sa ibang planeta. Tangina, matutuwa ka? Natural, masama ang loob niyan. Dapat nga, kinokonsol nyo yung mga pamilya na nabiktima nyo Paano ba naman sabihin mo kay Basti na naiintindihan ko naman, talagang masama ang loob niya. Sino ba naman ang hindi sasama ang loob na yung tatay mo tinanggal sa inyo, hindi mo man lang nakita. Nilayo na ng ibang bansa, kinulong pa. Siyempre kahit naman sino, manulungkot nun. Naiintindihan natin si Mayor Basti. Wag na lang natin palakihin, wala na kaming sagot doon. Naiintindihan natin na dala lang bugso ng damdamin nila yan. Pag lumipas yan, baka sakali ma-realize nila na ginagawa lang namin yung trabaho namin. Ganun. Hindi yung magsasite ka pa ng kung ano-anong putang ina. Katarantaduhan mo na parang puta, you're adding salt to injury. Natural. So, ayaw mo magalit si Basti sa inyo, putang ina nyo? Ayaw magalit si Basti, ninakawan nyo ng tatay, kinidnap nyo yung tatay, ayaw nyo magalit. Sana na lang, naiintindihan nyo na lang yung galit. At saka yung galit ng tao, sana naiintindihan nyo. Sana sabihin nyo sa mga tao, pasensya na, alam ko naman, mahal naman natin lahat si Pangulong Duterte, pero wala, meron tayong responsibilidad na dapat na gampanan, and sa tingin ng gobyerno na to, yun yung tamang paraan. Total naman, may mga demanda na, may mga kaso na sa Korte Suprema, tingnan natin kung ano yung magiging kalalabasan yan. And then, we will cross the bridge when we get there. Mga ganun. Ang ina, may kagaguhan na nangyayari. Putang ina, nang aasar pa tong hayop na clear ano na to Kaya ako na lang sana kinuha yung press undersecretary dyan. Baka nasagot ko pa ng maayos yung mga katanungan ng mga media dyan.